Y03T. Eto guys, yung isa sa mga pinakabagong Vivo ngayong 2024. In-improve daw to na Vivo Y03. So kung napakasulit na nun, baka masulit to. Well, yan yung mga titingnan natin ngayon. Dahil today ay magkaroon na ng review and sasabihin ko sa inyo ang lahat ng mga dapat nyo malaman and also kung ano yung tingin ko about this phone. So magsimula na tayo in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I am JP and this is JTN TV. So kung makikita nyo naman guys, wala na sa box yung phone dahil nga wala namang laman yung box niya, kundi yung kanyang clear case lang and yung kanyang USB cable. Wala nang iba, ang tipid. Back to the phone, kung makikita nyo naman dito guys, kamukhang kamukha lang talaga ng Vivo Y03. Walang changes actually. Pagdating dito sa kanyang build quality, meron siyang plastic back, plastic frame, and glass front. Sa baba naman, makikita natin yung kanyang 3.5mm port, Type-C port, and yung kanyang microphone. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Dito naman sa kanyang left side, makikita natin yung kanyang SIM card tray na nagsosupport ng 2 SIM card at isang micro SD card. So ang ganda talaga nito guys dahil nga even yung mga flagship phone ngayon wala nang lalagyan ng SD card. So pwede na to. Dito naman sa top makikita natin yung kanyang single firing speaker and medyo weird talaga to dahil nga nasanay na ako na palagi na lang nakalagay sa ibaba yung mga speaker ng mga smartphone natin ngayon. But guess what? Gusto nilang maiba. Nagpapabibo talaga si Vivo no? Ang galing! Ang galing! Overall, dito sa kanyang build quality guys, napaka-premium naman ng kanyang design and likod. And masasabi ko yon dahil nga napaka-simple lang pero elegant yung kanyang dating. Though kapag hinawakan mo na talaga siya, plasticky talaga etong si Vivo Y03. And it doesn't support something na mga trending ngayon katulad na lamang ng mga military grade shock resistance. Kaya naman wag nyo tong ibabagsak-bagsak ng parang wala lang. Like this one, the Oppo, ang tibay. 2 beses na yan! Kahit ihagis-hagis natin to guys, walang problema yan. Pero etong si Vivo, wala naman siyang sinabing military grade shock resistance, kaya naman, huwag natin gawin yun. Ang kagandahan lang nitong Vivo Y03T is that meron na po siyang IP54 water and dust resistance. Kaya naman, kapag natalasikan to ng tubig, o di ka naman nabasa ng ulan, or natapunan ng kape, marami pang iba, walang problema yan with this phone. Nakaka-survive to guys, just like the other phones na tinest namin na meron lamang IP54. So, okay na yung kanyang protection pagdating doon. Kaya naman para sa akin, abay okay na to. Now, dito naman tayo sa kanyang harapan. Kung makikita ninyo guys, medyo old po yung style nitong Vivo Y03. So, hindi siya makabagong tingnan and ang lalaki ng kanyang mga bezels. It's because etong phone ito ay merong 6.56-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and 90Hz refresh rate. Though maganda na yung kanyang specs, ang hindi lang maganda dito guys is that hindi man lang siya punch hole. So meron pa rin siyang teardrop notch dito sa kanyang itaas. Also guys, napakalaki rin ng kanyang bezels dito sa kanyang ibaba and sa kanyang mga sides. Therefore, para sa akin dito sa kanyang display, okay lang po siya kapag masasanay na kayo. Pero sa unang tingin talaga, hindi po siya magandang tingnan. Just like the Vivo Y03. Pero kapag ginagamit mo na to, napaka-smooth niya dahil nga meron na siyang 90Hz refresh rate. Makaka-scroll na ka dito nang hindi malag or delay. So fast and smooth na po yung kanyang display. It also has 528 high brightness mode. That is why kapag kayo ay under the sun o di ka naman sa labas gumagamit ng smartphone, makikita mo pa rin yung display nitong Vivo Y03. But overall guys, marami pang mas better dito sa kanyang overall display since again, teardrop notch lang po siya and ang lalaki ng kanyang mga bezels. Pero kapag okay naman sa'yo yung ganitong display, well definitely walang problema to. Maganda na po yung display nitong Vivo Y03T. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang performance. So, etong phone to guys ay merong Android 14 with FunTouch OS 14. It has Unisoc T612 12nm processor with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, para sa akin lang, medyo nag-improve to personally compared sa Vivo Y03 na merong Helio G85. Ngayon, marami sa inyo magsasabi na mas maganda yung processor niyon. Pero guys, habang ginagamit ko siya, mas naging smooth talaga lahat ng ginagawa
ginagawa ko dito kay Vivo Y03T compared sa Vivo Y03. So, for me, improvement talaga to. Ang hindi ko lang nagustuhan dito guys is that napakadaming mga pre-installed na kasama kapag binili mo or kapag inopen mo na brand new etong si Vivo Y03T. Ang daming mga apps, ang daming mga games dito na kasama. Kailangan mo pa talagang i-delete yan para makapag-free up ng inyong mga space or storage. That is why para sa akin, hindi ko pa talaga gusto yun. Di ko akalain. But siguro, gusto nyo, pero ako, hindi. Babs The overall performance nitong phone to is pretty good. Meron na siyang 251,000 dito sa Antutu benchmark. And kapag Mobile Legends and Call of Duty lang naman yung laruin nyo, well, definitely wala na kayong problema with this phone. Though hindi siya perfect, hindi rin siya masasabing pang-gaming talaga. Pero kapag casual gamer ka lang ng mga games na to, okay naman. Etong si Vivo Y03T. Sa Mobile Legends, smooth na rin siya. Especially kapag malalakas yung inyong mga connection or Wi-Fi, okay na etong Mobile Legends. Hindi na siya naglalag, hindi rin siya nagpa-frame drop. Pero kapag uminit na po etong phone to, dun pa lang siya mag-start na mag-frame drops. Pero hindi po talaga siya like mag-quit ng games or ano pang mga nararanasan ng mga murang smartphone. Hindi po ganyan etong phone na to. So guaranteed na makakapaglaro ka talaga ng Mobile Legends and Call of Duty with this phone. Especially sa Call of Duty guys. Maganda na siya, makakapatay ka na ng kalaban. Though hindi ko lang talaga trip yung kanyang display again. But overall, pagdating sa aking gameplay dito, acceptable naman yung paglaro ng Call of Duty with this phone. Okay na po siya for me. Pero kapag gusto mo talagang maabot yung mga top ranks sa mga games na to, hindi ko na marirecommend etong si Vivo Y03T. It means na kailangan mo talaga ng isang gaming phone. Kapag ganun. Pero kung paminsan-minsan lang naman, or di ka naman para sa mga bata, wala lang problema etong si Vivo Y03. Okay na ako sa kanyang performance overall. Gustong-gusto ko rin talaga yung processor na to, especially sa mga 4,000 or 5,000 pababa. Ngayon, kapag kayo naman ay hindi gamer o di ka naman multitask lang yung ginagawa, well, definitely wala na kayong problema with this phone. Meron siyang 4GB of RAM plus 64 o di ka naman 128GB na storage. Depende na yun sa inyo. But yes, 4GB of RAM is enough and okay naman ako dito kapag nagmo-multitask like text, tawag, answers ng mga emails, mga ganun. Wala nang problema yan with this phone. Kung kaya niya namang mag-gaming, well, mas okay siya kapag hindi gamers, di ba? Ganun lang yun. Yeah, boy. Kapag kasi meron kang gaming phone, it means na gusto mo na walang problema sa mga iba't ibang mga bagay. Walang lag, walang etsi-buretche kapag ginagamit, hindi namamatay, hindi nagkukwit sa mga apps. Yun yung gusto mo, di ba? Now, alam naman natin kapag Vivo or Oppo ay maganda talaga yung kanilang mga camera, di ba? Hindi na yun bago. But since eto ay nasa pinakamurang segment ng Vivo, well, definitely hindi tayo mag-expect masyado dito. And that's what I did. Dahil nga etong phone to ay meron lamang 13MP main camera with 0.08MP na auxiliary lens. And dito naman sa kanyang selfie ay meron tayong 5MP selfie camera. Ngayon guys, kapag hindi kayo mag-expect, syempre, masu-surprise pa rin kayo. Dahil nga merong mga times na makakakuha talaga ng magandang larawan etong phone to. And meron namang mga times na expected yun na hindi talaga siya maganda. Especially sa mga dark areas o di ka naman sa gabi, ay hindi po talaga maganda yung mga result nitong phone na to. Pero kapag nasa labas ka naman, merong araw, maganda yung pagkaka-angle mo, well, definitely, makakakuha ka talaga ng high quality shot with this phone. Yun lang talaga yung kailangan mo. Magandang natural lighting and angle, magre-resulta talaga ng magandang picture. Ngayon, sa video naman, etong phone to ay merong 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto na guys, yung video quality using the Vivo Y03T. So, anong tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. Now, eto naman guys, yung video quality using the Vivo Y03T na selfie. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. So far guys, napaka-decent naman ng kanyang result dito sa kanyang back camera. But pagdating sa kanyang selfie, ibang-iba talaga yung color production na ginagawa nitong phone na to. Therefore, para sa akin, kapag gusto nyong mag-video using this phone, will definitely use the back camera always. And also, kapag mahilig kayo mag-picture-picture guys, also use the back camera. Hindi ko talaga recommended yung kanyang selfie camera. Napakababa ng kanyang megapixels. That is why, hindi talaga maganda or high quality yung kanyang photo or
or video dito sa kanyang selfie. So, dito naman sa kanyang main, which is 13MP na, decent or okay na para sa akin. That is why overall, dito sa kanyang camera, guys, huwag tayong mag-expect masyado dahil nga Vivo siya. Sasabihin na natin maganda yung camera. No. This is the cheapest Vivo available. That is why, huwag tayong mag-expect ng ganun. Sa kanyang battery case, etong photo to ay merong 5,000 mAh battery, katulad na lamang ng Vivo Y03, that can last around 1 to 2 days kapag kayo ay tipid sa paggamit o di ka naman yung mama, papa, uncle, or bunso lang yung gumagamit. Alam naman natin, matipid sila, di ba? Hindi masyadong mga gamer tulad natin. Pero kapag gamer ka naman, palagi kang nasa phone mo, palagi nagti-TikTok, well, one day ka lang. Now, sa charging naman, unfortunately, walang kasamang adapter to. Pero guys, kapag meron kayong mga extra adapter dyan, this phone can be charged with up to 15 watts of fast charging. Well, hindi naman talaga siya fast, pero it's better compared sa mga 10 watts or 5 watts na mga charging speed sa mga presyong 5,000 pesos below. So, maganda na sana yon, kaso lang, again, wala po siyang kasamang adapter. Sad. Now, overall, recommended ko ba etong si Vivo Y03T para sa inyo? Well, definitely, yes na yes, especially kapag makukuha mo lang siya sa presyong 4,000 to 5,000 pesos. Okay na to dahil nga meron siyang IP54, 90Hz, malaki na rin yung kanyang battery, and maganda rin siyang tingnan. Pero kapag ayaw nyo naman yung kanyang display, guys, well, definitely, maghanap na lang kayo ng iba. Meron pang mga punch hole display na makikita natin sa ganitong presyuhan. Pero, the difference is, hindi rin siya ganun ka-trusted pa na brand. So, bago pa. Unlike the Vivo or Oppo na matagal na dito sa Pilipinas. So, I guess that's pretty much it for this video. I am JP and this is JTin TV. I hope na nag-enjoy kayo. And also, don't forget to subscribe and hit that notification bell para hindi nyo ma-miss yung ating mga upcoming uploads and giveaways. That's it. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.